Tumalikod ka. Isang hakbang. Pagkatapos isa pa. Walang salita. Walang paliwanag. Tanging ang nakabibinging tunog ng iyong katahimikan sa isang iglap. Pinura mo ang isang tao sa iyong mundo. Ngunit ang hindi mo alam, lumikha ka ng isang multo sa mundo nila. Akala mo ito ay kapayapaan. Isang malinis na pagputol. Pero ito ang simula ng isang psikolohikal na kabaliwan. At ikaw ang may likha nito. Nagsisimula ito sa pagkalito. Isang tanong na umuulit-ulit sa isipan ng iyong biktima. Bakit? Bawat pag-uusap, bawat alaala, ay paulit-ulit nilang binabalikan. Naghahanap ng bakas, ng senyales, ng kahit anong maaaring magpaliwanag sa iyong paglisan. Ang kanilang mundo ay nagiging isang silid na walang pinto. Isang kulungan na gawa sa mga what-ifs at what did I do wrong. Ito ang unang yugto ng iyong gawa. Ang pagwasak sa kanilang realidad. Sunod ay ang pagdududa sa sarili. Dahil sa kawalan ng sagot mula sa iyo, sila ang nagsisimulang gumawa ng sarili nilang mga sagot. Siguro hindi ako sapat. Siguro may nagawa akong mali. Siguro ako ang problema. Ang iyong katahimikan ay nagiging isang lason na dahan-dahan nilang iniinom. Iniisip na ito ang gamot. Hindi ito aksidente. Ito ay psikolohiya. Ang tawag dito ay ambiguous loss. Isang pagkawala na walang katapusan, walang closure. Ang utak ng tao ay hindi idinisenyo para sa kawalan ng katiyakan. Kailangan nito ng kwento, ng simula at wakas. Kapag hindi mo ito ibinigay, ang utak mismo ang gagawa ng sarili nitong kwento. At madalas, ito ay isang kwento ng katatakutan kung saan sila ang kontrabida. Ang iyong paglisan ng walang salita ay hindi isang passive act. Ito ay isang aktibong pagpili na mag-iwan ng isang taong nakabitin sa ere. Ito ay isang anyo ng passive-aggressive na pag-uugali. Isang paraan ng pagpaparusa ng hindi kailangang maging masamang tao. Iniiwan mo ang lahat ng dumi, ang galit, ang sakit, ang pagkalito sa kanila upang linisin, habang ikaw ay malinis na nakakalayo. Ito rin ay isang laro ng kapangyarihan sa pamamagitan ng pagkontrol sa daloy ng impormasyon. Sa kasong ito, ang pagkakait nito, ikaw ang may hawak ng lahat ng baraha. Sila ay naghihintay sa iyong susunod na galaw, sa iyong salita, sa iyong pagbabalik. Sila ay nagiging bilanggo ng iyong katahimikan. Ngayon, tanungin mo ang iyong sarili. Bakit mo ito ginagawa? Ang karaniwang sagot ay, ayoko ng komprontasyon. Ngunit heto ang mas malalim na katotohanan. Hindi ka takot sa komprontasyon. Takot kang mawalan ng kontrol. Sa isang pag-uusap, may dalawang panig. May bigayan, may posibilidad na ikaw ang mali. Sa isang pag-uusap, kailangan mong harapin ang emosyon ng iba, ang kanilang sakit, ang kanilang pananaw. Sa iyong katahimikan, walang ganon. Ikaw ang nagsusulat ng script. Ikaw ang direktor. At ikaw ang nagpasya kung kailan matatapos ang pelikula. Ito ay ang sukdulang anyo ng narcissistic control. Isang pagpapakita ng kapangyarihan na nakabalot sa duwag na katahimikan. Isipin natin ang kaso ni Elias at Clara. Nagkaroon sila ng maliit na hindi pagkakaunawaan. Isang bagay na maaaring ayusin sa loob ng 5 minutong pag-uusap. Pero imbes na makipag-usap, pinili ni Elias ang katahimikan. Hindi na siya nag-reply. Hindi na siya nagpakita. Si Clara ay naiwan sa kawalan. Ang kanyang telepono, na dati pinagmumula ng koneksyon, ay naging simbolo ng kanyang pag-iisa. Bawat tunog, bawat notifikasyon ay nagbibigay ng pag-asa na agad namang namamatay. Isang cycle ng pag-asa at pagkabigo. Habang si Elias, nanonood siya mula sa malayo. Hindi niya kailangang makita si Clara para malaman ang epekto ng kanyang ginawa. Nararamdaman niya ito bilang isang uri ng kapangyarihan. Ang kakayahang kontrolin ang emosyon ng isang tao nang hindi man lang nagsasalita. Ang kabaliwan na nilikha niya kay Clara ay nagpapatibay sa kanyang pakiramdam ng kahalagahan. Isang kahalagahan
naggaling sa paninira. Ngayon, bumalik tayo sa iyo. Ang kapangyarihan na nararamdaman mo ay isang ilusyon. Isang malaking kasinungalingan na sinasabi mo sa iyong sarili. Hindi ka makapangyarihan. Ikaw ay duwag. Takot kang harapin ang katotohanan na baka hindi ikaw ang bida sa kwento. Na baka ikaw ay may pagkukulang. Takot kang maging vulnerable. Dahil ang pagiging vulnerable ay nangangailangan ng tapang. Mas madaling tumalikod. Mas madaling maging multo. Mas madaling manira sa katahimikan kaysa bumuo sa pag-uusap. Pero ito ang huling at pinakamadilim na katotohanan. Ang katahimikan na iyong iniiwan ay hindi basta-basta nawawala. Ito ay nag-iiwan ng peklat. Para sa kanila, ito ay isang peklat ng pagtataksil at pagdududa. Isang paalala ng kung paano ang kanilang realidad ay winasak ng isang taong pinagkatiwalaan nila. Ngunit para sa iyo, ang peklat ay nasa loob. Hindi mo ito nakikita, pero nararamdaman mo. Sa bawat pagtalikod mo, isang piraso ng iyong kakayahang kumonekta sa iba ang namamatay. Isang piraso ng iyong sangkatauhan ang nababawasan, nagiging mas madali sa susunod. At sa susunod pa, hanggang sa isang araw, mapansin mong mag-isa ka na lang sa mundong puno ng mga multong ikaw mismo ang lumikha. Ang katahimikan ay isang makapangyarihang sandata. Ngunit tandaan mo, bawat sandata ay may dalawang talim at ang talim na nakatutok sa iyo ay ang siyang pinakamatagal at pinakamasakit sumugat.